Kamusta naman ang 1 week social media detox? Hello, this is day 1 of my social media detox. Medyo kinuwento ko lang na nanibago ako ng pagising ko. Kaya may activity agad ako. Kanina, nag-jog lang kami. Around 30 minutes at then we're here for Manana, 7:30. At nung day 1 nga, nagpunta kami sa bahay ng kamag-anak. Christmas feels na doon, kaya na-remind ako na magde-decorate na din kami sa bahay soon. Then nagpunta kami sa mall and we had lunch here. Of course, chicken yung kinain ko. At pag may nakita kaming ganito na mga anak ko, hindi pwedeng hindi kami magpapapicture. Nakakatuwa naman kasi talaga. And then nakabalik na kami sa bahay by dinner time. Nag-prepare ako nitong bell pepper boats na ang laman ay chili con carne. Share ko tong recipe nito in a separate video. So yun ang mga ganap ng aking day 1. Ngayon punta na tayo sa day 2. So ayan na nga, nanonood ako ng concert habang nag-workout. Tinapos ko talaga mag-workout kasi may errands kami. Pero syempre, kailangan ng kape, pampasigla. And instead na mainis sa traffic, sayaw muna tayo na APT or Apache. Napaka-catchy nung song at ang dali lang naman niya sayawin. Kaya no doubt na nag-trending tong song na to. Nung nakabalik na kami sa bahay, may energy pa, kaya nag-jog naman. Ito naman yung dinner na nag-close ng aking day 2. Fried chicken lang yung bagong luto dyan. Yung iba ay leftovers. For day 3, more self-care. Nagpunta ako ng spa and nagpamassage. I really enjoyed this alone time. At pagdating ng hapon, ayun, cardio ulit ako. I wouldn't deny, sobrang na-enjoy ko mag-cardio ngayon. Kaya yung day 4, yun yung una kong ginawa. At kape naman yung sumunod. That same day, nag-grocery trip naman kami ng mga anak ko. At kung saan kami nag-grocery, merong yogurt. Yun yung aking treat na nag-close ng day 4. At ang day 5, syempre, kasama ko pa rin yung mga anak ko. Ito din yung day na na-meet ko personally, yung owners ng Kito Kusina. At syempre, di namin palalampasin ulit itong photo booth na nakita namin sa mall. So, that's basically our day 5. Day 6 naman, kasama ang family for All Saints Day. Almost done na ang 1 week social media detox. So yun, nakatapos ako ng 1 week social media detox. Pang 7th day ko, wala akong na video or anything kasi pinag-iisipan ko pa kung itutuloy ko siya or hindi. Kasi honestly, meron talaga siyang magandang nadulot sa akin. For the longest time, yung gusto kong gawin is include yung pagme-meditate sa aking daily routine. Itong 1 week na social media detox ko, I was able to incorporate yung pag-meditate ko. And kung mapapansin nyo dun sa mga videos na before tong clip na to, lagi akong nagka-cardio, either to jog or to walk. Since na-incorporate ko yung meditation, ang ginagawa ko is magkasabay ko silang ginagawa. Iba yung pakiramdam na nag-include ako ng meditation sa aking routine. Tingin ko, mas matino ako ngayon sa tamang pag-iisip ako. Mas pinapagana ko yung utak ko kaysa yung emosyon. In a way, I think malaking tulong sa akin yun kasi emotional type of person. I think yun yung pinakamagandang nangyari sa akin na yung 1 week na social media detox. Aside dun sa fact na madalas kaming lumalabas sa mga anak ko. Nagkaroon ako ng oras mag-include ng meditation sa aking daily routine. And yung meditation has done so well for me for more than a week. Nakapag-add din ako ng cardio. Actually, yung cardio, ginagawa ko naman siya dati. Pero alam mo yun, yung pagka yung may time lang ako, pagka feeling ko kulang pa, hindi siya parang part of everyday. Ngayon talagang almost everyday naman ako nagka-cardio. And na-enjoy ko siya. Kasi marami pa akong gustong gawin. And yun actually yung reason bakit nung 7th day, hindi ako nakapag-video kasi iniisip ko, extend ko ba to o hindi. I'm slowly going back. Medyo nahirapan ng konti. Pero kagabi, kasi officially dapat nakabalik na ako. Pero pinag-iisipan ko talaga if extend ko or hindi. Pero hindi ko na talaga i-extend. Nagkaroon din pala ako ng gandang opening ng aking pagbabalik, ng aking comeback. Attend ako ng webinar ni Real Talk Darbs about content creation. It's nice na yung first day ng aking pagbabalik sa aking social media platforms is na-inspire ako ng isang magaling na mentor, isang magaling na content creator, which is Real Talk Darbs. Yay! Magaling siya magsalita. Will I do this again? Yung social media detox? Yes.
Actually, I think this is the second time na ginawa ko to. May mga times talaga na I feel na gusto kong mag-disappear na lang muna. To think, to process my emotions, to plan kung ano yung pwede kong gawin. Yun yung isa sa malaking problem ko is minsan naubusan talaga ako ng idea kung ano yung gagawin. Feeling ko kasi paulit-ulit na lang yung ginagawa kong content. I need to make content na may purpose or may kabuluhan sa mga manonood sa akin. Kasi sayang naman yung binibigay yung oras sa akin kung hindi ko kayo bibigyan ng something na you can use on your own. Yun, much needed talaga siya. Kasi parang naka-recharge ka, mas may ideas ka. Parang na-miss mo din kahit paano, na-miss mo yung ginagawa mo. Would I recommend this? Yes, oo naman. I-recommend ko to para dun sa mga medyo nababurn out na sa paggawa ng content. Kahit simple FB user ka, I think it's a good way na medyo mag-detox ka din once in a while. Minsan yung mga nakikita mo sa sa social media, parang sobrang ingay niya sa utak mo. Ang dami niyang sinasuggest na ganto, ganyan, ganon, ganyan. Na parang minsan nawawala ka sa focus kung ano yung talagang kailangan mong gawin. Hindi lang ako napahinga sa ingay na yun. Nung nag-include ako ng meditation, nakatulong talaga siya. And I plan to do meditation for the longest time na kaya ko siyang gawin. I make it a point to do it every day. Huwag kayong maninibago pagdating sa page ko. I will try to be as positive as possible. Ayoko ng negative vibes. Actually, alam niyo naman siguro yun, no? Bihirang-bihira ako mag-rant sa page ko. Kasi ayoko ng ganun. As much as possible, I want to spread positive vibes, positive attitude. Although ako minsan, kailangan ko yun. I admit medyo on a personal level, hindi ko pa na-achieve yung talagang positive in all aspects. Yun yung na-realize ko ngayong 1 week ng aking pagdi-detox is to give importance to myself. Self-love, self-acceptance, self-esteem, self-confidence, self-forgiveness, basta lahat na parang deep inside kinikimkim mo pero walang ibang makakatulong sa'yo kundi ikaw lang na sarili mo. So, you have to take care of yourself. Ikaw lang talaga. So, yun. Yun na lang muna for today and huwag kayong magsasawa sa content ko. I will be making more because I am more inspired to make contents that will help you grow. So, sabay tayong mag-grow. Sabay tayo sa ating journey of self-care and self-love.